Maskara ng kapangyarihan. Ang mas malalim na anino ng Epstein Network at ang ritual ng Eyes Wide Shut. May mga kwentong hindi kailangang patunayan para maging nakakabahala. Hindi dahil totoo ang lahat ng detalye, kundi dahil totoo ang pattern. Isang convicted sex offender na nakipag-ugnayan sa mga politiko, bilyonaryo, akademiko, at celebrity. Isang pelikula na nagpakita ng lihim na pagtitipo ng mga elite na tila may sariling batas. Isang kultura ng katahimikan. Hindi natin sasabihing pareho ang mga ito. Hindi natin aakusahan ng sinuman. Ngunit may tanong na hindi komportable. Bakit paulit-ulit sa kasaysayan ng ganitong configuration ng kapangyarihan? Hindi ito kwento ng ritual candlelight drama. Ito ay kwento ng structural immunity. At kung may immunity ang kapangyarihan, ano ang nagiging kapalit? Eyes Wide Shut. Hindi erotikong pelikula, kundi psychological autopsy. Marami ang tumingin sa Eyes Wide Shut bilang isang erotic thriller. Ngunit kung babalikan mo ito ng tahimik, mapapansin mo ang sentro nito ay hindi sex. Ito ay hierarchy. Ang eksena ng masked ritual ay hindi tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa dominance. Ang mga kalahok ay hindi lang mayayaman. Sila ay insulated. Walang pangalan. Walang accountability. May ritualistic order. May gods. May inner circle. At ang pangunahing karakter, si Dr. Bill Harford, ay hindi inatake dahil sa moral outrage. Siya ay pinaalalahanan. You don't belong here. Ang babala ay hindi marahas. Ito ay kalmado. Professional. Systematic. At iyon ang mas nakakakilabot. Epstein case, ang hindi mawala-walang tanong, hindi katang-isip ang mga sumusunod. Noong 2008, isang non-prosecution agreement ang nagbigay kay Epstein ng mas magaan na sentensya kumpara sa bigat ng mga aligasyon. Noong 2019, siya ay muling inaresto sa federal charges. Siya ay namatay sa loob ng federal custody habang naghihintay ng trial. Ang iyong mga ito ay dokumentado. Ngunit ang discomfort ay hindi lang sa krimen. Ito ay sa ecosystem. Paano nagkaroon ng access? Ang isang taong may ganitong background sa mga prominenteng politiko, mga global financier, mga cultural icons, mga elite universities. Hindi ito automatikong patunay ng kasalanan ng sinuman. Ngunit ito ay tanong sa system of proximity. Sa Eyes Wide Shut, ang mga kalahok ay magkakakilala. Sa Epstein Network, may overlapping social circles. Ang tanong, Kapag ang reputasyon ng isa ay maaaring magpahamak sa marami, nagiging instinct ba ang protection? Hindi conspiracy. Ang ritual bilang metapora. Ang masked ritual sa pelikula ay may malinaw na structure.
Entrance by invitation only. Layers of gods. Symbolic ceremony. Punishment for breach. Sa totoong mundo, hindi natin kailangang maghanap ng literal na ritual. Ang modernong bersyon ay maaaring exclusive summits, private islands, closed-door negotiations, social insulation. Hindi kailangang may kandila at maskara. Ang ritual ngayon ay reputational shielding. Kapag may lumabas na iskandalo, ang unang gumagalaw ay PR teams, legal teams. Institutional narratives. Ang tanong, Pag ang transparency ay nagiging threat sa hierarchy, alin ang unang ipagtatanggol? Mas madilim na layer. Psychological compartmentalization. Sa pelikula, ang tanong, ang mga kalahok ay tila may double life. sa araw, respetado. Sa gabi, bahagi ng lihim na ritual. Sa totoong mundo, ang compartmentalization ay hindi fantasy. Ang isang tao ay maaaring philanthropist sa publiko, Power broker sa politika. Socialite sa private events. ang issue ay hindi ang individual na moral flaw. Ang issue ay kapag ang network ay nagiging mutually dependent. Kung may kompromiso ang isa, maaaring may kompromiso ang iba. At kung lahat ay may reputational risk, ang katahimikan ay nagiging collective survival. Mechanism. Hindi ito occult narrative, ito ay sociology. Historical parallels. Hindi ito unang beses. Sa kasaysayan, may mga panahon kung saan ang elite circles ay naging insulated hanggang sa sumabog ang tiwala ng publiko. Financial collapses. Insider knowledge. Institutional abuse na tinakpan ng dekada. Political scandals na naipon bago tuluyang bumagsak. Ang pattern ay pareho. Concentration of power. Social insulation. Reputation management. Delayed accountability. Hindi ito cinematic twist. Ito ay structural rhythm. Ang pinakamalalim na tanong, kung ang Eyes Wide Shut ay allegory ng elite insulation, at kung ang Epstein scandal ay halimbawa ng elite proximity, ano ang ibig sabihin nito para sa civilizational trust? Kapag ang mga ordinaryong tao ay nakikita ang Leniency sa makapangyarihan. harshness sa mahihina, delayed document release, controlled narratives, ang erosion ba ay nagsisimula sa Atas. o sa tiwala? Mas madilim na possibility, moral drift sa itaas. Ang moral collapse ay hindi nagsisimula sa ibaba. Ito ay nagsisimula sa normalization. Kapag ang social access ay mas mahalaga kaysa sa background check. Kapag ang network ay mas mahalaga kaysa sa red flags. Kapag ang silence ay mas mahalaga kaysa sa whistleblower. Sa pelikula, ang outsider ay halos mawala. Sa totoong mundo, may mga biktima na nagsalita. Ang tanong, gaano karaming taon bago sila pinakinggan? Hindi ito tungkol sa ritual. Ito ay tungkol sa power geometry. Ang tunay na koneksyon sa pagitan ng pelikula at ng totoong iskandalo ay hindi kandila o maskara. Ito ay geometry, isang maliit na bilog sa gitna, Mas malaking bilog ng proteksyon sa paligid. Kapag ang gitna ay nagkamali, ang unang reaksyon ba ng outer ring ay ilantad o i-contain? At kapag ang containment ay naging reflex, ang accountability ba ay nananatiling totoo?
Isang nakakagambalang realization. Maaaring walang literal na secret ritual na gaya ng pelikula. Ngunit may mas realistic na bersyon. Financial interdependence. Political alliances. Social leverage. Legal insulation. At minsan, sapat na iyon para mabuo ang at kapag may immunity ang kapangyarihan, ang batas ay nagiging negotiable. Hindi mapakali na konklusyon. Hindi natin alam ang buong katotohanan ng bawat dokumento. Hindi lahat ng pangalan ay may sala. Maraming alegasyon ang hindi napatunayan. Ngunit ang mas malaking tanong ay hindi tungkol sa individual. Ito ay tungkol sa pattern ng insulation. Ang Eyes Wide Shut ay nagtapos sa isang simpleng salita. F space K, isang expression ng raw reality. Sa totoong mundo, ang mas appropriate na tanong ay kung ang kapangyarihan ay may kakayahang protektahan ang sarili. Sino ang magpoprotekta sa publiko? Hindi ito sigaw ng conspiracy. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang lihim, kundi ang posibilidad na walang dramatic ritual, walang occult cloak, walang cinematic soundtrack. May network lang. May proximity. May silence. May instinct to protect. At marahil iyon ang mas totoo. Sa huli, ang tanong ay hindi kung may maskara. Ang tanong ay, nakikita ba natin ang pattern? O pinipili nating manatiling nakapikit? At kung ang mundo ay unti-unting nawawala ng tiwala sa mga institusyon, ito ba ay chaos? O ito ba ay resulta ng mahabang panahon ng tahimik na insulation? Magmasid. Magtanong. Huwag agad maniwala. Huwag agad mag-akusa. Ngunit huwag ding matulog. Dahil ang pinakadelikadong lipunan ay hindi ang may lihim, kundi ang lipunang nasanay na sa kanila.